Pilipinas, ang oras po, 6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Live na live at kompleto po kami. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. 23 po sa buwan ng Setyembre 2024, malapit na ang Oktubre at magkakaroon po ng mga pagbabago dito sa ating programa sa October 1. Anyway, magkaroon po muna tayo, pasensya na kayo ha, bearer of bad news dahil po magkakaroon ng pagtaas sa presyo ang mga kumpanya ng langis. Bukas, sa magkahiwalay na abiso, 120 ang increase sa kada litro ng gasolina habang 20 centavos po sa diesel, habang wala naman po magiging pagalaw sa presyo ng kerosene. Para po sa mga may problema sa tubig dahil merong ibang maaapektuhan ng isang linggong, tawag ko kung anong pagkukumpuni na gagawin, mag-ipon-ipon na po kayo ng tubig. At baka po sa opisina niyo pwede kayong makaligo, para lang maiwasan yung mga sakit na dulot ng mainit na pangangatawan. Dos Kumpanieras. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa takwil, no? In the past, I think it was in 2022, tinalakay na po natin yung tungkol sa takwil, no? Kapag ganito po ba ang topic natin that time, no? Totoo nga ba ang takwil, no? At makakatanggap pa ba ng mana? Kung sakasakali, no? Na meron naman pong natanggalan nga ng mana at kasi wala naman pong sa ating batas, wala pong tinatawag na takwil talaga. Ang pagkakaintindi po or ang legal na tawag doon na version ng takwil is yung disinheritance o pagtatanggal ng mana, no? So yan pa rin po ang tatalakay natin, but you will find something new tonight. Plus of course, meron tayong DZRH Malakas promo question. So ang mga anak na tama or mali or true or false, ang mga anak ng compulsory heir na tinanggalan ng mana ang tatanggap ng ari-arian kapag valid ang disinheritance. Ipadala po bilang private message sa amin sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page at pipili kami ng isang mananalo tonight ng 500 pesos. Ipapadala po ni Attorney Cam via GCash sa mananalo tonight. Dos Kumpanieras. Kasi 'di ba panyera, kung halimbawa yung mga magulang po ay itinakwil at bigla pong knock on wood, bigla pong namatay, papaano na yung mga anak nung itinakwil kung gusto nilang magmana, meron pa ba silang makukuha? May karapatan pa ba sila? At kasama po ba sila sa kumbaga tinakwil na rin ba sila? Ibig bang sabihin, mawawalan na sila? Chapwera na ba sila? Yes. At kung sakasakali naman, nagkaroon ng pagkakasundo yung magulang at saka yung itinakwil na anak, no? O say, for example, nagkaroon ng disinheritance or valid disinheritance, no? At ito ay documented, may sapat na batayan. Ano nga ba ang mangyayari kung nagkasundo, no? Kailangan pa ba, for example, para ma-restore ang kanyang karapatan sa mana nitong anak na itinakwil o tinanggalan ng mana, kailangan pa ba na i-revoke yung will na ito? O kailangan pa ba ng isang written instrument para sabihin na, oy, tatanggap na ako, no? What if namatay ang magulang, tapos ngayon, hindi napalitan or hindi nagkaroon ng
ng sumunod na dokumento na nagsasabing, pinapatawad ko na ang anak ko at magmamana na din siya sa akin kagaya ng kanyang mga kapatid. Dos Compañeras. Wala na ba talaga siyang pag-asang makatanggap pa mula sa kanyang mga magulang? Siyempre, pwede po kayo magtanong sa 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong private message sa DZRH Dos Compañeras. At syempre sa DZRH TV 4K live stream bilang comment. At Attorney Cam, saan pa sila pwedeng magtanong? Siyempre, live na live po kami sa DZRH News Facebook, DZRH News Television Facebook at sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Yes. At sige po, umpisahan na natin. Dos Compañeras. Kapag ka po pinag-usapan ng mana, automatic, tatalakayin natin ang tungkol sa mga compulsory heir. Pag sinabing compulsory heir, sila yung mga tao na tatanggap ng mana with or without will dahil iminamandato po ng batas na kalahati ng ari-arian, yung tinatawag na estate o yung mga naiwang ari-arian ng namatay ay inire-reserba o para lamang sa kanyang mga compulsory heir. At syempre, Attorney Cam, sino na nga ba ang mga compulsory heir or compulsory heirs? Usually marami ito, no, ng isang tao. Siyempre, unang-una, nandyan po yung mga anak. Kapag andyan po yung mga anak, kasama rin po na magmamana, of course, yung mga tinatawag descendants. Pag wala pong descendants, ascendants, at syempre yung spouse, yung asawa. Yung asawa po ay yun ay concurrent compulsory Yes. heir. Anong ibig sabihin ng concurrent compulsory heir, no? Kapag ka po may anak, no, hindi po ibig sabihin anak na lang ang magmamana. Magmamana siya kasama ang asawa ng namatay. Yes. O kaya naman walang anak pero merong magulang, no? Ang asawa magmamana together with yung mga magulang ng namatay. Dos Compañeras. At kung sakasakali po, kung illegitimate ang anak at merong asawa yung namatay, no? Sila po ay magmamana kasabay, ang asawa ay magmamana kasabay ng illegitimate na anak. At kung walang legitimate na anak, pero merong magulang, magmamana din po ang magulang. So, bali tatlo silang magmamana kapag ang anak ay illegitimate at walang legitimate. Ibig pong sabihin, magmamana ng kalahati yung mga magulang at yun pong kasi legitimate ang kanilang relationship at yung naiiwan, yung kalahati, yun ang pagpapartehan naman noong asawa at ng illegitimate child or children. Dos Compañeras. So napansin niyo po, no, dun sa compulsory heir, hindi nabanggit yung mga kapatid, yung mga pamangkin, yung mga malalayong kamag-anak. Ayan. Pero it doesn't mean na hindi rin kayo magmamana kasi may mga times po na magmamana kayo kapag wala po yung mga compulsory heirs. At saka ito ay kung halimbawang walang compulsory heir at wala namang naiwan na will o yung tinatawag natin or usually tinatawag natin na last will and testament, no? Para lang po sa dagdag kaalaman sa ating mga kababayan, sapat na po yung will. No? Sapat na po yung will to refer to yung tinatawag natin na last will and testament. Will is enough. Dos Compañeras. Ngayon, kapag ka po merong hindi magandang nangyari sa pagitan ng magulang at ng anak, ang iba ay nagre-resort to takwil, no? Takwil, ano ba pag sinabing takwil, Attorney Cam? Hindi na kinikilala. Siyempre, kapag hindi ka na kinikilala, automatic, dahil hindi ka na nga kinikilala, ay wala ka ng parte sa buhay nila. And therefore, wala ka na rin, ang understanding natin, wala ka na rin parte sa anumang mga ari-arian na maiiwan nila kung sakali. Dos Compañeras. Totoo nga ba ito, no? Again, ang pagtatanggal po ng mana sa isang compulsory heir, no, ay sa pamamagitan lamang ng isang written instrument. Maipatutupad lamang ito sa pamamagitan ng isang valid will. Kaya dito po sa atin, sa Pilipinas, no, bibihira yung talagang natatanggalan ng mana dahil napaka-stricto po ng batas. Maliban pa sa hindi talaga tayo mahilig gumawa ng will, no? Sa atin pag namatay, hayaan na lang natin mag-away-away ang ating mga anak. Ano, okay, yan ay legitimate or illegitimate at may mga nakikisaw-saw pa ng mga dagdag sa pamilya. Dos Compañeras. At syempre pa, no, may mga requirements po yung batas, no, pagdating dito sa
disinheritance. Hindi po ito yung usual na takwil na wala na akong pakialam sa'yo, wag ka nang umuwi dito sa bahay, hindi na kita anak, hindi na kita kinikilalang anak. Sa legal parlance po, ang katumbas nitong pagtatakwil ay yung disinheritance na nawawalan lang ng karapatan na makatanggap ng mana mula sa nag-disinherit. Dos Compañeros. So may mga requirements po ito ng batas at tatalakayin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Attorney Cam, magbigay-pugay muna tayo sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi sa iyo, Marcelo M. Magandang gabi rin po, of course, kila Mama Jovita and Papa Will sa mga nanonood po sa DZRH News. Siyempre, kaway-kaway muna kina Hermenegildo Domeng, kay Dolohan Henry ng Zambales. Magandang gabi po. And Victorino Duran. Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo, CJ Acelo, Ray Mendoza, at hindi pa ako nakabukas ng aking Facebook page. Pero magandang gabi po sa inyo and congratulations muna kay Attorney Tricia Velasco Catera. Siya ngayon ay bagong appoint bilang counsel, no, ng saan ka ba naka-assign na Attorney Tricia? Ito ay Vice President ng IBP Marinduque, Attorney Cam, pero siya ngayon ay na-appoint bilang bagong bagong appointment sa Department of Human Settlement, Department of Justice, Office of the Government Corporate Counsel, Attorney Tricia Nicole Velasco Catera, Assistant Government Corporate Counsel. Congratulations sa iyo, Attorney Tricia Velasco Catera. Dos Compañeros. Anak yan ni dating Justice Presbytero Velasco na siya ngayong gobernador sa Marinduque, Attorney Cam. Ayan. So, sino pa? Tubal Corrales, magandang gabi rin po, nanonood sa atin. At syempre, ganun din po, kina Mama Sinta ng Olonga po. And kay Miss Erlinda Agloco, dyan po sa may sitio ng Nama, Ilocos Norte. Magandang gabi sa iyo, Villata Montecalvo, Zambrano, Donnie Gumban sa San Miguel, Calumpit, Bulacan, Magdalena Martin, si Gael Enriquez and Tita Ami Miraflor Garcia. Sa mga nanonood po, magandang gabi po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. At again, meron po tayong DZRH Malakas promo, True or False. Ang mga anak ng compulsory heir na tinanggalan ng mana ang tatanggap ng ari-arian kapag valid ang disinheritance. Mamaya po, tatalakayin natin ano nga ba ang epekto, no, kapag nagkaroon ng valid disinheritance o pagtatanggal ng mana. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kami pa rin po inyong mga nakakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programa ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin ang tungkol doon sa mamanahin ng anak. O kung may mamanahin pa ba ang anak kapag itinakwil na ng magulang. Again, kung ito po ay yung takwil in the ordinary parlance, like sinabing, wala ka nang matatanggap, ayoko na sa'yo, hindi na kita kinikilalang anak, ay wala po itong epekto. Because again, requirement po ng batas na para magkaroon ng valid disinheritance, kasi yun po yung legal na version ng takwil, yung disinheritance. May requirement po ang batas na dapat po ito'y nasusulat, nasa isang valid na will, at ito ay kumbaga ay total o complete, unconditional o hindi subject sa anumang kondisyon at merong sapat na batayan at ang mga batayan na ito ay nasasaad po doon sa ating civil code. Dos Compañeras. Yan dapat po malinaw dahil again pinangangalagaan po ng batas ang karapatan ng anak sa mana mula sa kanyang mga magulang at matatanggalan lang siya ng mana kung ito ay naalinsuno doon sa mga requirement
requirements po ng batas. Dos Kumpa. Magandang gabi muna sa iyo, Eds Maglakas, Rowena Guevara, dyan sa Montalban, Rizal. Ganyan din, magandang gabi po sa mga taga-Love Radio, General Santos City. Ganyan din sa RH News FM sa General Santos City at mga nanonood sa atin sa Jansan, General Santos City at mga especially mga taga-Barangay Bula sa General Santos City. Dos Compañeras. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Yan. So, papiyawan lang po natin kung ano ba yung mga common na grounds for this inheritance. Siyempre, no? Kapag ka po, una-muna, depende po ito sa kung sino ang tatanggalan ng mana. Kasi may mga pagkakataon po na ang dinidisinherit ay descendants o children. Kailan nga ba maaaring tanggalan ng mana ang isang anak? Kapag ka po halimbawa unang-una yung pong ang tawag doon, ito, wait. Dos Compañeras. Pwede pong tanggalan ng mana ang isang anak, no? Kapag ka po ito kasama po dito yung indecent or hindi magandang indecent life, no? Indecent na pamumuhay, no? Kasama po 'yan. O kaya naman po yung halimbawa ay convicted ng isang krimen or on the attempt. Ako ay nawawala Halimbawa po, no, yung na-convict sa kaso ng tangkang pagpatay doon sa anak at ng anak doon sa kanyang magulang. Dos Compañeras. O living an immoral life, no? Yan yung binanggit ko kanina. O kaya naman po inakusahan ang kanyang magulang ng isang krimen na ang parusa kung sakasakaling ma-convict ay aabot ng hanggang 6 na taon o lagpas pa, at ito ay napatunayan na hindi naman totoo o fabricated lamang o gawa-gawa lamang ng anak, no? Dos Compañeras. O kaya naman po may mga pagkakataon na ini-intimidate o tinatakot, pinagbabantaan o pinipersa ng anak ang magulang na mag-donate or gumawa ng will o palitan ang will para po gawin na mas paborable sa kanya ito. Dos Compañeras. O kaya naman, no, halimbawa po ay nangangailangan ang mga magulang, no, may mga pinansyal na pangangailangan o anumang pangangailangan ito, at may kakayanan naman ang anak na magsustento o sumuporta sa anumang paraan, merong unjustifiable or hindi makatwiran or hindi makatarungan na pagtanggi ang isang anak para sustentuhan o tulungan ang kanyang mga magulang. Dos Compañeras. O kaya naman yung attempt, no, na pagtangkaang patayin o gawa ng anong tawag doon? Pagtangkaan ang buhay ng kanyang mga magulang, ang anak po maaring tanggalan siya ng mana ng kanyang mga magulang. Dos Compañeras. May comment dito si Marcelo, sabi niya, ang pagtakwil ba ay covered by justice or ang tawag doon, to give what's due to son or daughter? Dos Compañeras. Hindi ko po maintindihan yung question nyo, Marcelo M. Pero ang rason po ng bakit binibigyan ng specific na porsyento na nire-reserbahan ng batas, no, ng specific na porsyento ng mga ari-arian ang mga anak or ang mga compulsory heirs is because syempre ginagawa din itong puhunan. 'Di ba? At syempre, ito rin po ay mandated, no, ng ating batas. Again, no, lahat naman tayo, kahit I'm sure magulang ka din, Marcelo M., tayo ay nag-aambisyon ng better life para sa ating mga anak, hindi po ba? Or sa ating mga kamag-anak or mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Ngayon, kung halimbawa po, no, itong mga
isa sa mga ito ay nag-fall dito yung dahilan kung bakit tinanggalan ng mana ang isang anak, then ano na nga ba ang mangyayari kung sakasakali na valid nga itong disinheritance? Dos Kumpanya. Ang mga kanino ba mapupunta itong sa halip na mapunta kay Billy Domingo, for example, dahil tinanggalan siya ng mana ng kanyang magulang, no? Kung halimbawa si Billy Domingo ay validly disinherited, sino na nga ba ang kukuha ng share niya, no? Ito ba ay mapupunta doon sa mga kapatid niya na nananatiling or legal na tagapagmana ng kanyang mga magulang? O kung halimbawang may pamilya, asawa, anak, no? Itong si Billy Domingo or itong tinanggalan ng mana, maari pa ba silang sumalo o kumatawan o humalili sa kay Billy Domingo o sa sino mang tinanggalan ng mana at siyang kumuha ng share na ito? Dos Kumpanieras. Kapag ka po na-disinherit or validly disinherited ang isang tao at meron pa po siyang mga compulsory heirs, yung pong mga compulsory heirs ang aangat at siyang hahalili, ito yung tinatawag na right of representation, no? Siyang aangat at hahalili doon sa tinanggalan ng mana para siyang tumanggap noong dapat sana'y mapunta doon sa na-disinherit na compulsory heir. Dos Kumpanya. Take note po ha, itong disinheritance ay nag-a-apply lamang po sa mga compulsory heirs dahil ito naman ay kung hindi compulsory heir ay walang obligasyon, no? Wala pong obligasyon ng isang tao na magbigay ng pamana sa isang tao na hindi naman niya compulsory heir, because again, ang pagbibigay po sa non-compulsory heir o yung hindi naman compulsory heir ay nakadepende lamang sa generosity or kagustuhan ng nagpapamana. Dos Kumpanieras. Kaya po nawawala ng mana ang isang tao ay dahil tinanggalan siya ng mana na dapat sana'y natatanggap niya sa ilalim po ng batas dahil iminamandato again that 50% of the total estate o kabuuan ng mga ari-arian ng isang taong namatay ay inirireserba sa kanyang mga compulsory heirs o legal na tagapagmana. Dos Kumpanieras. So yun pong magmamana, no? Noong dapat sana'y mapupunta doon sa tinanggalan ng mana o disinherited ay mapupunta doon sa kanyang mga compulsory heirs. No, ang tanong, yun bang asawa, maari siyang mag-claim, no? Dahil nga syempre, halimbawa, si A at si B, si Mr. at si Mrs. Mag-asawa, si Mr. validly disinherited dahil pinagtangkaan niyang patayin. For example, yung kanyang madrasta dahil nagkaroon ng pangalawang asawa ang kanyang tatay. Ito ay scenario lang, wala po itong pinagbatayan na kwento, pero pwede din itong mangyari dahil isa ito sa mga nasama sa mga kwentong sa mga telenovela, no? Halimbawa, si Mr. at si Mrs. Pangalawang asawa si Mrs. Si Mr., no? Dahil meron siyang anak sa una or meron siyang mga anak. Yung anak sa una, ayaw na sa kanyang madrasta, pinagtangkaan niyang patayin. For example, no, maaring nagsiselos, maaring hindi natin alam kung anong dahilan. Ngayon, no, dahil sa galit ni tatay, disinherit si anak dahil nga pinagtangkaang patayin ang kanyang pangalawang asawa, no? Ano na nga ba ang mangyayari? Dos Kumpanieras. So yun bang, say for example, may asawa din itong si anak, no? At meron siyang mga anak. Makakakuha ba, no, ng parte o pwede bang humalili ang asawa nitong na-disinherit na anak, no, para mag-claim doon sa tatay, no, na nag-disinherit doon sa kanyang mister? Dos Kumpanieras. The answer is no, dahil ang may karapatan lang pong humalili, no, ang may karapatan lamang po na humalili ay ang anak. Wala pong karapatan o wala pong right of representation, no, itong asawa, no? Dos Kumpanieras.
At the same time, no, kung sakasakali po, no, na meron halimbawa ay mga, for example, mga minor de edad o kaya naman ay kumbaga ay merong diferensya, say for example, may disqualification, not real disqualification. Say for example, walang kakayanan na magkapag-administer o mga laga sa property itong humalili, no? Ano nga ba ang mangyayari? Pwede ba na yung na-disinherit na, say for example, si A ay na-disinherit at si A ay merong mga anak na minor de edad, dahil na-disinherit si A, maari ba at ang magmamana or kukuha ng parte by right of representation ay ang kanyang mga anak? Ibig bang sabihin dahil minor de edad pa ang kanyang mga anak, no, ay siya na ang pwedeng mag-administer ng properties na nakuha ng kanyang mga anak by right of representation? The answer is no, because no, yun pong na-disinherit na parent ay wala pong karapatan sa usufruct o administration ng mga property na nagko-constitute na dapat ay sa kanya pero napunta sa kanyang mga anak by right of representation. So totally dapat hands off na po siya doon sa properties sa properties na dapat sana'y matatanggap pero dahil disinherited siya, doon napunta sa kanyang mga anak o mga compulsory heirs nitong na-disinherit na tatay. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna. Si Mirna de la Cruz, Merlinda Abolencia, Charo Abraham, gayon din kay Rowena Guevara at Kenneth Arevalo, gayon din Mel Aquino at Eds Maglakas. Attorney Cam. Batiin ko lang din po, magandang gabi rin po sa mga nagme-message sa atin via DM, yung direct message po. Yung mga sumasagot sa atin sa ating DZRH News Malakas promo, again po, punta lang po kayo sa DZRH Dos Compañeras. Doon po kayo mag-PM ng inyong mga sagot. Good evening po, Mirna de la Cruz. Buenas noche. Ayan. At may mga question din po yung mga iba rito. Mamaya sagutin natin. May kinalaman naman po sa simulation of birth. Mamaya po si Ruth Abellano. Sagutin natin yung question mo. Okay, so balik po tayo sa ating topic ngayon. So, paano naman halimbawa nagkaroon ng imperfect o halimbawa ay defective na disinheritance, no? May mga pagkakataon na depektibo yung pagdi-disinherit. Syempre, kung defective yung disinheritance o ineffective, i-consider po yun na walang visa and therefore, yung supposedly gustong tanggalan ng mana ay tatanggap po ng mana. So, hindi po malilipat doon sa kanyang anak. Dos Compañeras. So, maaanal po yung institution ng heirs na makaka-apekto o makaka-prejudice doon sa mga person, sa legitimate ng persons na disinherit. Ayan. Kaya nga po, binanggit natin kanina, pagdating po sa manahan ay napaka-stricto po ng batas. Pagbibigay ng mana, pagtatanggal ng mana. Dahil again, yung pong pagpapamana ay dumadaan, yung pong dokumento ng pagpapamana o yung will ay dumadaan po ito sa korte. Kailangan po na patunayan sa korte yung due execution para at saka due execution at compliance doon sa mga requirements ng batas. Dos Compañeras. So ang tanong dito ay gaano ba katagal, attorney, naman kapag ka po ito ay dinala sa korte? Hindi ko po masasagot kung gaano katagal. Pero yung last po na nahawakan ko na probate ay inabot po ng 8 buwan. Mabilis doon sa judge na napuntahan ko. At the same time, wala naman pong masyadong issue. Kaya napaka-importante po na talagang unang-una, yung mga requirements po sa probate ay dapat ay nakukumply ng attorney po ninyo. Dos Compañeras. Napakahalaga na kumbaga kahit papaano familiar siya doon sa mga requirements because lahat po ito pinatutunayan. Kahit yung mga location ay yung mga kung saan doon nakapirma. I just don't know today kasi noong panahon na nag-handle ako, Attorney Cam, yung video, ang ginawa kasi ng client ay video
yung entire na proseso ng pirmahan ng will. Ang sabi ni Judge, this is before the pandemic, ang sabi ni Judge, hindi ba pwede akong magduda dyan? Bakit kailangan ninyong i-video yung mga pangyayari samantalang hindi naman yung requirement, no? Although, I think ngayon, it will help kasi halos lahat ngayon, gumagamit na ng visuals other than yung mga documents itself. In fact, for some lawyers or some notaries public, ang ginagawa nila, binivideo din nila yung mga prosesong ito just to ensure na kung sakasakali magka-problema, kagaya na lang ng issue ng attorney, sino ba yung attorney na nag-notarize nung Alice, nung Guaping, no, na dokumenta, si Attorney Galicia, no? At least, no, kung sakasakali, meron kang ebidensya, sakaling magka-questionan o magkaroon ng issue dahil nag-effort ka, no, mapapatunayan mo na you are in good faith dahil kahit paano nag-effort ka to ascertain the identity of yung taong nagpapanotaryo sa'yo at the same time, no, talagang humarap pala sa'yo kasi take note, last week lamang, meron isang abogado na natanggalan po ng lisensya dahil hindi siya ng lisensya to notarize dahil hindi humarap sa kanya or nasa ibang bansa pala yung taong may dokumento, no? Nag-notarize siya ng dokumento na yung tao na supposedly nag-execute nito ay nasa ibang bansa nang ninotary niya ang dokumento. Ganun po ka stricto ang Korte Suprema. Dos Compañeras. Ayun. So yun pong pagnonotaryo doon sa will, no? Dahil syempre relevant po yung will dahil again invalid will yung disinheritance. So kailangan po na tama rin at nasusunod or alinsunod doon sa requirements, no, formal requirements na isinasaad ng Civil Code. Dos Compañeras. Attorney Cam. Ito may question dito, Panyera. Sabi niya, magandang gabi po mga attorneys. Papaano po kung halimbawa po ang isang kapatid namin ay nabigyan na po ng napakaraming properties. Tapos po, siya po ay disinherit. Papaano po? Papaano kung na-declare na invalid ang disinheritance? May makukuha pa rin po ba sa manahan yung kapatid ko na yun? Okay. Yung sa question na meron siyang mga properties na natanggap before pa, no? Kunyari, by way of deed of donation, na binigyan siya. Ayan. Ang mangyayari po doon, parang advance legitim niya po yun, no? Kasi meron po tayong tinatawag na collation, no? Doon po kinokolate yung mga properties na naipundar, tapos pag meron pong maaga na naibigay, no, doon sa anak na yon, advance niya yon, no? Kapag may kulang pa ng onte, pupunan yon, pag sobra, ibabalik niya. So, yun po yung essence ng collation. Unless otherwise, no, sa will, sinabi na, yung collation, walang collation na magaganap. Kung ano yung nabigay, yun na yun. Ito na yung pagmamanahan ninyo. Ngayon, kung halimbawa meron pong disinheritance, tapos invalid yung disinheritance po, kasama pa rin po siya dun sa mamanahin o yung magmamana pa rin po siya dun sa hatian ninyo, sa share ninyo. So again po, kapag invalid ang disinheritance, no, yung itinakwil na anak, kasama pa rin po. Hindi nyo po pwedeng i-etcha puwera. Dahil lamang sinabi doon sa will na wala siya, hindi siya kasali. Kailangan po kasing patunayan na valid or alinsuno doon sa mga nakarecite or nakalista doon sa ating civil code na grounds for this inheritance. Kung hindi po siya kasali doon, no, dahil specific po ang batas, kung hindi po siya kasali doon, ito po ay silbing mawawalang bisa at magmamana ang isang taong kahit pa merong valid will pero hindi pala valid yung disinheritance. Dos Compañeras. Sabi, eto yung question, Attorney Cam, si Jocelyn. 5 po kami magkakapatid, 2 babae, 3 lalaki. Bago po namatay ang aming papa ay pinatituluhan na ng aming mga magulang ang lupa sa pangalan ng mga lalaki kong kapatid.
Samantalang kami pong dalawang babae ay hindi kami binigyan dahil responsibilidad daw naman po kami ng aming mga asawa. Tama po ba ito? Dos Compañeras. Well, obviously, mali po ito, no? Kasi po ang pagmamana or pagbibigay ng mana sa ilalim po ng batas ay wala pong tinitingnan na gender. Ang tinitingnan lang po dito ay anak ka ba? At kung anak ka, ikaw ba ay legitimate o illegitimate? Yun lang ang question. O pangatlo, ito ba ay nagkaroon ng disinheritance? Kung walang disinheritance o invalid ang disinheritance, magmamana at magmamana ka. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon ay ano nga ba ang pwede mong gawin, no? Kapag ka po ganito ay syempre, no, maari po ninyong ipa-cancel yung title, yung na naibigay doon sa inyong title na nakuha pabor sa inyong mga kapatid, citing na hindi ground for disinheritance ang pagiging babae namin. Kahit pa kami sabihin mong sa tradisyonal na pag-iisip ay responsibilidad kami ng aming asawa, mali po yun syempre, no? Kayo ay may karapatan pa rin, no? Kayo ay may karapatan pa rin po na magmana katumbas ng mana ng isang lalaki niyong kapatid. Dos Compañeras. So in essence, dapat ay divided by 5 yung mga ari-ariang naiwan ni tatay. Tanong, yun po bang nanay ninyo ay buhay pa? Kasi kung buhay pa po yung nanay ninyo, maari po ninyo siyang hikayatin, no, na mag-testify na ito ay binigay sa inyong mga kapatid depende kung sa anong paraan, no? Tingnan po ninyo, trace documents, no? Paano ba nailipat ito? Is it via deed of donation? Is it via deed of sale? Fictitious ba yung bentahan? O kaya transfer lang? Anumang transfer documents na ginamit. So maari po ninyo itong gamitin para ipawalang bisa o ipa-cancel yung title pabor sa inyong mga kapatid. At syempre, mag-demand kayo na magkaroon ng tamang settlement of estate. But then again, dahil ini-encourage po ng batas na ang mga magkakapamilya ay mag-usap-usap muna, dapat may effort kayo, no, sa parte ninyo at mapatunayan ninyo ito sa korte na kayo ay nag-effort na ayusin, no, ang inyong problema nang hindi dumudulog sa korte. Dos So may prior effort. Attorney Cam, next question. Mas importante pa rin, Panyera, kung halimbawa kayo magkakapatid, no, ay magkaroon ng kung halimbawa walang last will and testament, extrajudicial settlement of estate, di ba? Dahil again, mas hindi kayo gagastos, less gastos. Kami mga abogado ay hindi pa hahati. Kasi kapag ka po mag-aaway-away po kayo, abay makikiparte. Kung ilan kayo magkakapatid, isa kayong abogado, ay syempre, di ganun kadami ang makikiparte. No? Hindi po ito maililibre. Bakit? Kasi ito po ay usaping property. At kapag kausaping property, maliban na lang kung kamag-anak ninyo at okay lang sa kanya, ito po ay may bayad. At again, no, hindi lang po ito ang gastos na iisipin ninyo dahil meron pong bayad ang docket. Ano ibig sabihin nito? Pagpa-file po ng kaso sa korte, lalo na pa involving properties, ay pumuporsyento po or depende po sa halaga ng property involved. Dos Compañeras. 5 kaming magkakapatid. Patay na po ang nanay namin. May properties po ang tatay namin. Pwede bang mawalan ang magkakapatid ng mana at ang panganay lamang po ang magmana? Thank you po. Ayan. Mamaya sagutin natin, Panyera, dahil magko-commercial muna tayo. But before that, yung ating malakas promo, huwag kalimutan. Sumali po sa DZRH Dos Compañeras. True or false? Ang mga anak ng compulsory heir na tinanggalan ng mana ang tatanggap ng ari-arian kapag valid ang disinheritance. Berlin at saka Escanio Rico, gayon din si Maurice, sasagutin po namin ang inyong mga questions sa amin pong pagbabalik. Yung pong DZRH Malakas Promo question natin sagutin with your name or Gcash number and of course kung nasaan po kayo at mamimili kami ng isang mananalo later on. Magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po inyong nakakasama. Ang mga panyera ng bayan, ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras.
Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po sa Attorney Cam. Tinatalakay po natin yung tungkol sa disinheritance or yung common magpakaintindi natin na takwil. Yung takwil per se, verbal, wala po itong epekto, no? Magmamana at magmamana ang isang compulsory heir, no? Basta po hindi ito kumbaga ang pagtatakwil o hindi pagpapamana ay hindi naalinsunod doon sa requirements po ng batas. Wala pong verbal na disinheritance. Ito pa ay sa pamamagitan ng isang valid will at nararapat or dapat naaayon doon sa mga probisyon na ay sinasaad sa batas. Magandang gabi, Maurice, na papunta sila sa, anong basa dito? Basahin mo nga, Attorney Cam, sa Tahiti, Polynesia. Magandang gabi po sa inyo. At hindi ko alam kung anong oras dyan, pero thank you very much. Lorenzo, magandang gabi. Berlin Bernales. Iba pala yung binanggit niya. Si Maurice, paano po kung naipamana sa second family? Paano po namin malalaman yon? First family po kami. Siyempre, unang-una, Attorney Cam, may question ka pa na before pala ako sumagot nito. Ayan. Yung question lang po na 5 kami magkakapatid, patay na ang nanay namin, may properties ng tatay namin, pwede bang mawala na magkakapatid ng mana at ang magmana lang po ay ang panganay namin. Okay, again po, hindi po pwede na basta na lamang po mawala ng mana ang ibang magkakapatid unless otherwise meron pong valid disinheritance. Pag wala pong valid disinheritance, no, kahit na i-verbal sabihin ng tatay nyo, nanay nyo na ang magmamana lang ay yung panganay, hindi po pwede yun. Yes, wala pong epekto. No? Again, written. Wala pong verbal na disinheritance. Okay. Yung question po nasaan na nga ba yun, Attorney Cam? Binasa ko kanina. Nagpuputol-putol kasi yung internet. Paano paano malalaman? Nasaan na ba yun? Ito muna si Linda Gabuna, Panyera. Mga attorneys, kung wala pong will ang mga namatay, sino po ang maaaring magmana? Ang kamag-anak po ba sa side ng lalaki o ang kamag-anak sa side ng babae? Ayan. So, depende Walang po. will? Kung wala pong will, ang importante naman po kasi yung dyan, compulsory yung anak. heir. Oo. Kung yung binanggit namin na compulsory heirs, kung may anak po o kaya may nanay, tapos po may tatay, may magulang, or may illegitimate, sila po muna ang unang magmamana. Hindi po yan sa side ng lalaki, hindi po yan sa side ng babae. Oo. Lagi, again, no, yung compulsory, ang essence po kung bakit nagtatakda ng compulsory heir, no? Kasi with or without will, sila po ay magmamana. Tapos po, pag kung sino po yung namatay, yun po, no? Doon tayo magfo-focus. Ayan, sino yung compulsory Sir, for example, wala pong anak, no? Pero may asawa. Yes. Yun pong halimbawa, si tatay ang namatay, edi yung magulang ni tatay ang magmamana, hindi yung magulang ng kanyang asawa. Yes, kung sino pong namatay. So, doon tayo ang focal point natin. Dos Compañeras. Nasaan na ba yung question kanina? Second family. Unang-una titingnan po, dapat magkakaroon po kasi kayo ng inventory ng mga ari-arian. Kaya napakahalaga po rin na kayo ay aware din sa mga ari-arian ng namatay. Unang-una, meron ba siyang bank deposits, no? Kasi kasama po sa paghahatian ninyo yung bank deposits. At syempre, may mga pagkakataon na merong joint account, may ka-joint account ang namatay. No? Titingnan po ninyo. By the way, wag po ninyong basta-basta anong tawag doon. Hindi po ibig sabihin na merong survivorship clause doon sa deposit, ang tawag doon sa deposit, ay hindi po ibig sabihin na makukuha na niya lahat yun. No? Ito po ay subject pa din doon sa mga kondisyon ng pagpapamana kapag po nawala na ang co-depositor. Dos Compañeras. Meron po kayong pwedeng tingnan kung kayo po kamag-anak o kayo ay compulsory heir at merong survivorship clause doon sa account, no? O doon sa doon sa account, doon sa bangko, no? Meron pwede pong i-release ng bangko within 1 year from death yung pera, no? Kaya dapat alerto din po kayo. Kasi kapag naman po lumagpas ng 1 taon, nakakailanganin na po either yung extrajudicial settlement of estate or yung pong order or proof na nasettle na judicially yung estate. Dos
Kumpanieras. Kaya kung halimbawa po ang kayo ay compulsory heir tapos merong survivorship clause doon sa ka-joint account, no? Mahalaga po na ikaw, compulsory heir, alerto ka din. Bakit? Kailangan mag-submit ng kopya ng death certificate ng iyong pag-uugatan ng mana. Bakit? Kasi baka within that 1-year period ay mag-claim itong tao in whose favor merong survivorship clause, diba? Dos Kumpanieras. So ikaw alerto ka din doon dahil i-release po ito ng bangko at pagkatapos isa-subject lang doon sa estate tax at sila na po ang kumbaga ay magre-remit nito sa BIR. Dos Kumpanieras. Ngayon, as to property, so dapat alam din nyo, ito bang property na ito ay sa nanay at sa tatay ko? Ano? Pwede po kayong magtanong doon sa assessor's office, ano ba yung mga properties na nakarehistro sa tatay ko o nanay ko? O kaya kung syempre, more or less, malalaman nyo naman sa mga kamag-anak, o yan, sa nanay mo o sa tatay mo. Diba? So, importante na alam mo din ang mga ari-arian. Pagkatapos, i-check mo, ito ba nagkaroon na ng settlement? Nagkaroon na ba ng pagta-transfer dito? Kailan ito na-transfer? You should at least know, no? Kung kailan namatay ang magulang mo, pagkatapos nagkaroon ng transfer within that, after siya namatay, abay magduda ka na. Baka, maliban na lamang kung nagkaroon ng bentahan bago namatay yung magulang mo na pinag-ugatan ng property. Dos It helps na alerto ka. Okay, next, Attorney Cam. Eto, sabi nito, meron po akong 4 na anak, yung 3 po ay hindi na nagpaparamdam sa akin. Kaya gusto ko sana na ipamana sa nag-iisa kong anak na kasama sa bahay, yung property ko. Or gusto ko na mas malaki sana ang maiwan ko sa kanya. Ano po ang dapat kong gawin? Dahil siya lang po ang nagmamalasakit sa akin. Okay, pag ganito po, no, pwede naman po kayo make ng will, no? At yung half po, no, kung ang compulsory heirs nyo po ay yung 4 na anak, yung half ng inyong estate, so sa 4 na inyong anak, yung other half, pwede nyo pong ibigay po, no? Yung sa inyong, yung nag-alaga sa inyo. So, ito naman po ay option lamang po, no? Mhm. Pero kung meron kayong grounds for valid disinheritance, so po pwede nyo rin pong gawin yon. Pero kailangan po, ito po ay nasusulat at dapat po yung mga grounds po ay yung mga provided po ng ating batas, no? Hindi lang ito basta trip nyo lang o kaya naman dahil hindi lang sila nagpaparamdam, i-disinherit nyo na po. Wala pong grounds na ganun po. Mhm. Dos Kumpanieras. Etong si Escanarico, ang tanong niya, gaano ba katagal? Ito wala nang kinalaman dito, pero katagal ng proseso ng land titling. Kailan po kaya marirelease? O hindi po natin. Actually, titingnan po ninyo yung ano po ba, saan po kayo nagpapatitulo? Kayo po ba ay ito ba ay original title, no? Nagpapapatent po ba kayo? O ito po ba ay judicial confirmation of imperfect title? Depende po Kasi kapag ka po yaan ay sa normal na proseso, dumaan kayo sa DNR, meron po silang tinatawag na citizens charter at doon po naka-indicate kung hanggang gaano katagal per stage yung processing ng ina-applyan ninyo ng title. Dos Kumpanieras. Kung yan naman po ay transfer lamang ng certificate of title, syempre mas mabilis-bilis na yaan. Dos Kumpanieras. Magandang gabi sa iyo, Magdalena Martin. Yung question patungkol, kasi nangako ka, Attorney Cam, nasasagutin mo yung tungkol doon sa simulated birth. Ito ba ay may kaugnayan sa mana? Pero habang nakita mo na ba? Ito, sabi niya, if proven simulated birth, hindi daan sa legal, parang Hindi dumaan sa legal na proseso. Parang yung hindi daan legal process, no, of adoption. Pwede ba ma-disinherit yung bata? Can DNA be a basis? Is it acceptable that the informant to the birth certificate is a friend, though she claims to be the midwife who assisted or performed the delivery of the child? Thank you po. Okay. Pag ganito po, no, na simulated yung birth, no, kung mapapatunayan na simulated yung birth po, no need for the disinheritance, no, kasi ang dini-disinherit po ay yung mga compulsory heirs, no. Kung hindi po siya kasama dun sa compulsory heir because simulated ang birth niya, so wala na, kahit wala na pong disinheritance. Kasi kung hahanapan nyo pa ng butas dun sa grounds, baka hindi siya pumasok doon at gumawa lang kayo ng mga istorya. So, just
state na, of course, yun, siya po ay simulated yung birth, pero yung burden of proof, no, kayo po dapat ang magpapatunay na simulated nga yung birth. DNA can prove, yes, pwede po yan. Wala po O kailangan problema po yan. ninyong dumaan dito sa korte. Hindi po ito basta-basta, hindi po ito basta-basta o hindi ka nakasali or kailangan dokumento. Hindi. Ito po ay kailangan ng pagpapatunay sa korte. Dos Compañeras. Sa amin hindi equal ang atian, may nagmana ng mahigit 8,000 square meters, merong nagmana ng 2,000 square meters lamang. Hindi na kami nagreklamo. Wala na lang interesadong ayusin. Wala nga lang interesadong ayusin ang title ng mga nagmana ng mahigit 2,000 square meters lamang. Sa sobrang unfair, sobrang liit, nakakatamad na mag-asikaso. Dos May pagkakataon po kasi na mas malaki ang value kahit pa nasa 2,000 square meters lang compared doon sa 8,000 square meters. Paano kung nandito sa Metro Manila ang lupa na 2,000 square meters kumpara doon sa 8,000 square meters na say for example nasa malayong lugar. So definitely mas malaki po ang value. Minsan ang tinitingnan is according to value, no? So actually kayo po ano po ba? Meron po bang will o kayo mismo ang nagkakasundo-sundo? Kasi pag nagkaroon po ng kumbaga ay hatian na hindi patas, maari pong tingnan ng BIR na nagkaroon ng donasyon pabor doon sa mas malaking share na nakuha and therefore magiging subject po ito sa donor's tax. Dos Compañeras. Yun pong nawalan, no, yung mas maliit ang nakuha, magbabayad ng extra, no, 6% ng donor's tax doon sa napunta doon sa kung sino man ang nakakuha ng mas lamang. So, konti na nga nakuha mo, magbabayad ka pa ng donor's tax, double jeopardy para sa iyo. Dos Naku, naubos na pala ang ating oras. Attorney Cam, yung ating DZRH Malakas promo. Para sa ating katanungan, true or false, ang mga anak ng compulsory heir na tinanggalan ng mana ang tatanggap ng ari-arian kapag valid ang disinheritance? The answer is true, tama. Dahil, again, binanggit na po natin, hindi po ibig sabihin na wala nang matatanggap yung mga compulsory heirs noong disinherit na compulsory heir din. No? Ibig sabihin, nagkakaroon po ng right of representation, sila ang aangat para humalili sa disinherit na magulang. Dos Congratulations sa'yo, tama ang sagot niya. Mula sa Cebu. Cebu City, congratulations, Cheryl Domingo. Si Attorney Cam po ang magpapadala ng inyong, ng inyong premyo. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Nakasama po natin sa kabilang side si J.M. Arroyo. Nakasama po ninyo ang mga panyari ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos